Magandang oras sa gabi. Magandang oras sa gabi. Yan, magandang oras po sa bawat isa. Yan. So, gabi na naman at oras na naman ng ating worship night at ating purihin ng Panginoon. Pagkat kahit magkakahiwalay po tayo, pinibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Panginoon para mag-fellowship at magkaroon ng pagkataon para mag-bonding sa anyang presensya sa gabing ito. Atin munang i-shout out ang ating mga listeners sa ating YouTube channel. Kung kayo ay nakasubscribe, please share this to your friends, to your family, and to your sa lahat ng mga kakilala nyo na nais din na makinig ng salita ng Diyos. And let them, kung ikaw ay bago pa lang sa YouTube channel na ito, ay subscribe and press the notification bell para ma-update ka sa lahat ng mga audio-video na upload dito. Mas lalo na yung patungkol sa salita ng Diyos. Ang nais ng YouTube channel na ito ay ma-bless ka sa iyong spiritual na iyong pamumuhay. Hallelujah. So, purihin po natin ang Panginoon ngayong gabi at atin pong itaas ang kanyang pangalan. Kung may nakikinig po sa Trunkline, ayan, magandang oras sa lahat. So, sa gabi pong ito, ating umpisahan, ating bubuksan ang ating gawain sa pamamagitan ng isang awitin na ihandog po sa atin ni Sister Rachel Ann Imbian.
Ayan. So, wait lang. Ayan. So, maraming salamat, Sister Sichelan, for that wonderful song for the Lord. Draw me close to you. Opo, lalapit po tayo sa Panginoon ngayong gabi. At sa ating paglapit sa Kanya, siyempre, tayo dapat isa sa Kanya. At sa ating paglapit, ay ating ilagay ang ating puso pagkat isang napakagandang kanyang mensahe na naman ang ating maririnig ngayong gabi. At alam ko na lahat tayo, kung tayo lumapit ng buong puso, ay tayo mabibless. Praise God. So, bago po yan, atin munang tinatawagan si Brother Ryan Ugale para po sa ating opening prayer. So tayo po ay manalangin, no? Panginoong Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay madalangin na naman sa inyo ng papasalamat dahil binigyan mo naman kami ng pagkakataon para po ay magtipon-tipon, magsasama-sama sa oras na ito para ikaw, Panginoon, ay aming sambahin at napaglingkuran. Salamat sa mga binigyan mong kabutihan sa amin, mga blessings, at salamat dahil sa araw-araw ay kami iyong binantayan sa lahat ng aming mga gawain. So Lord God, sa oras na ito ay kami ay humihingi ng iyong gabay na sana ay kantayan mo kami at igayin mo kami para kami ay makapakinig ng mabuti sa iyong salita, Panginoon. Igayin mo kami, Lord God, ng umintindi sa mga mensahe na gusto mong ipabatid sa bawat isa sa amin sa pamagitan ng speaker namin yung gabi, Panginoon. Turuan mo ang aming puso na mapalapit sa iyo, Panginoon. Sa Panginoon, ikaw lang ang aming masasandalan sa oras ng aming pangangailangan. Sana'y huwag mo po kami kumabayaan sa araw-araw na aming pamuhay, lalong-lalo na sa aming paglingkod sa iyo, Panginoon. Ito lang aming mahihiling sa pangalan ng Panginoon sa Kristo na iyong anak, makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat, Brother Ryan, for that prayer. Hallelujah. Oras na naman mga kapatid para siyempre ating i-bless naman ang ating Panginoon. Siyempre, sa araw-araw, sa linggo-linggo, sa buwan-buwan, sa taon-taon natin ng pakikisama sa Panginoon. Alam ko, marami nang nagawa ang Panginoon sa mga buhay-buhay natin. At ito yung oras para sa atin upang ipatotoo natin ngayong gabi. Hindi naman natin siguro ipagmayabang, pero mas maganda nang ipagmayabang mo ang nagawa ng Panginoon kaysa ipagmayabang mo ang iyong ginawa. Yan. Kasi ang gawa ng Panginoon, wala tayong magagawa kung walang tulong ng Panginoon. Pagkat nanggagaling lahat, sabi nga sa Philippians 4:13, hindi ko ito magagawa kung walang Panginoon na nagbibigay ng aking kalakasan. I can do everything through Christ who give me strength. So, sa gabing ito, ating ipagmayabang ang nagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. At sino po ang may nais na handog ng magsiwalat ng kanyang patotoo ng nagawa ng Diyos sa kanyang buhay sa gabing ito? Anyone wants to testify God has done to his or her life the past week, past days, or past month, past years? Sino po? Meron po ba? Huwag niyo pong isipin yung oras. Malaki pang oras. Sino po? Meron po ba? Gustong mag-testify ng kabutihan ng Panginoon sa kanyang mga buhay? Sino po yung may nais na mag-testimony?
Meron po ba? Anyone? Kung wala, wala ba talaga? Well then, alam ko na ang Panginoon ay gumalaw sa ating mga buhay, sa ating mga puso't isipan sa mga nakaraang araw at gabi, mga nakaraang buwan at taon. Alam ko na patuloy kayong nagpapasalamat sa Kanya sa inyong mga personal na mga prayers. And God will bless you all. And God will bless us all also. Hallelujah, Jesus. Ako mismo, napapasalamat sa Panginoon. Pagkat marami talaga, no? Yung pagsubok. Gusto niya akong i-bag down. Gusto niya nasirain yung focus ko to praise and worship Him. But in spite of this, Jesus Christ is still there. The Holy Spirit is still there, na patuloy nangungusap at pinapaalala na hindi dapat sumuko sa lahat ng mga pagsubok. Kasi ang Diyos, hindi niya tayo pawayaan. Hindi naman niya tayo bibiguin kung ano man yung mga kahilingan natin. Hallelujah. So bago po tayo makinig, siyempre bago po tayo magkaisa na makinig ng kanyang mga salita sa gabing ito, ay tayo muna ay magkaisa na magpuri sa Kanya. No? Ililid po tayo ng mga worship team ng CDCM Reunited, at sana ang ating puso, ang ating diwa ay maitaas, at ang Banal na Espiritu ang siyang magipagkaisa sa ating buhay sa gabing ito. I-feel po natin ang presensya ng Diyos sa pamagitan ng mga awiting ito. Hallelujah! So, purihin po natin ang Panginoon. Atin po tinatawagan ang praise and worship team ng CDCM Reunited. Magandang gabi mga kapatid kay Kristo. Amen. Gabi na naman ng ating worship night. Yan. So, oras na rin uli para ating pong purihin ang Panginoon sa pamagitan ng mga awitin. At sana mag-enjoy tayo na magpuri at sumamba sa Panginoon ngayong gabing ito. Hallelujah! Hallelujah! Sabihin natin sa ating Panginoon, mahal na mahal kita, Panginoon! Hallelujah! Purihin po natin ang Diyos sa ating mga buhay! Hallelujah! Tara mga kapatid, isayaw at iawit natin ang ating pagmamahal sa ating Diyos! Amen! Mahal na mahal kita, Panginoon. Opo, sabihin natin! Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba hindi kita ipagpapalik? Kailan ba hindi kita ipagpapalik? Pagkat sa piling mo'y langit. Sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Muli, sabihin natin! Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba hindi kita ipagpapalik? Kailan ba hindi kita ipagpapalik? Pagkat sa piling mo'y langit. Sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ang dahil doon, pagpupurihan ka. Pagpupurihan ka. Habang buhay. Paglilingkod sa'yo. Paglilingkod sa'yo. Habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay.
kita'y pagpapaling. Pagkat sa piling mo'y langit, Mo'y langit. mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Minsan mo sabihin natin, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Oh, Panginoon! Mahal na mahal kita, Panginoon. 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 Purihin natin ang ating Diyos sa buhay. Purihin natin sa kanyang mga anak. Hallelujah! Hallelujah! Ang mahal na mahal ka namin, Panginoon. Salamat! Salamat sa iyong pag-ibig. Hallelujah. Purihin ka namin, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yes, Lord. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Ating itaas ang ating mga puso. Ang ating buhay, ating ibigay sa Panginoon. Hallelujah. Opo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon. At kami magdudulog sa iyo sa oras na ito. Naway iyong pagpalain ang aming mga buhay. At hayaan mo, Panginoon, na purihin ka namin ng buong puso. Yes, Lord. Ang iyong banal na espiritu ay Yes, mapunta sa aming mga buhay. Opo, Panginoon. At hayaan mo na ang aming mga buhay ay maging banal mong tahanan. Hallelujah. Yes, Lord. Opo, mga kaibigan. Hayaan natin na ngayong gabi ay papanalin ng Diyos ang ating mga buhay. At tayo Ang puso ko'y bulog sa'yo. nagpapakumbaba, nagsusumamo. Hallelujah. Maging Ikaw ay mamasdan. Magkaniin ka sa iyo ay pumisan. Minsan pa mga kapatid, tayo pa dumulog sa Panginoon. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan. Magkaniingaan sa iyo ay pumisan. Hallelujah! Ang aming mga buhay ko ay maging banal ng tahanan ng Diyos. O Panginoon, lublog ka ng iyong wagas na pagsintahan. hallelujah ng walang hanggan. Hallelujah! Papurin magsamba. Magkari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh, hallelujah. Opo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Opo, sa iyong pagpapatasan. Opo, Panginoon, kami dumudulog. Nagpapakumbaba po kami at nagsusumamo, O Lord. Ikaw ay mamasdan. Magkaniigan sa iyo ay pumisan. Hallelujah!
God, for your goodness, for your love. Yes, Lord. Thank you for your wonderful blessing into our life. We worship you, Lord. Thank you, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord po, Panginoon. Kami nagpapasalamat sa pagkataong ito na iyong binigay sa amin, na kami nakapagpuri sa iyo, na kami nakapagsamba sa iyo, Panginoon, na kami nakadulog sa iyo, Panginoon. Ngayon sa oras na ito, pinapanal mo ang aming mga espiritual na pumuhay. Yes, Lord. At hayaan mo ng aming mga puso na tinulog sa iyo ngayong gabi ay iyong punuin ng iyong mga salita. Yes, Lord. At hayaan mo ng mga salitang ito ay itanim mo sa aming mga puso at isipan at aming isa pamuhay, Panginoon, sa aming mga araw-araw na pamumuhay. Yes, Lord. Muli papurihin ka namin, sasambahin at nalakilain, Panginoon. Yes, Lord. Mahal ka We namin worship you, Lord. at paglingkuran ka namin. We love you, Lord. Papurihin ka namin at sasambahin, Serve you, Panginoon. Lord. Praise you. Maraming salamat. Kami sumasama sa iyo, Panginoon. Thank you. Na kami iyong kabayan sa Lord. Hanggang matapos ang gawain ito, hayaan mo Glorify your name. ng iyong presensya. We worship you. Maraming salamat. Maraming salamat. At lahat ng papuri, salamat, pagsamba, para lamang sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Panginoon. Hallelujah. We worship you. Purihin ang Panginoon. Sana sa gabing ito ay nag-enjoy tayo na nagpuri sa Panginoon sa pamagitan ng mga awitin na yon. At sana sa pamagitan ng mga awitin na yon, ating naisabi ng buong puso ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos na buhay. At siyempre, ating naidulog ng buo ang ating mga puso at buhay sa Kanya ngayong gabi. At ating siyang nasamba sa Espiritu at katotohanan. Praise God! To God be the glory. God bless us all. Praise God. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Sana na-bless tayo. Salamat, worship team, for that wonderful praise and worship for the Lord. Sana lahat tayo nag-enjoy. Pati ikaw na nakikinig sa YouTube, ikaw na nakikinig sa Trunkline, ikaw na nakikinig ngayon sa oras na ito, ay na-feel mo ang presensya ng Diyos. Na-feel mo ang kanyang pagmamahal at naidulog ang ating mga puso sa Kanya ngayong gabi. At mas lalo nating idulog ang ating buhay sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang ipinadala naman ng kanyang tagapagsalita ngayong gabi. Ating tinatawagan, ating Pastor Brian Agustin. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat at salamat po sa Panginoon dahil kahit ganito po ang panahon ng ating mundo ay siya pa rin ang gumagabay sa atin. Umuulan po dito po sa Benguet at salamat din po sa Diyos dahil hindi niya hinahayaan na tayo ay magkasakit at siya talaga ang ating Diyos na tagapagligtas at hindi nagbabago, hindi nagmamaliw kailanman. So kung maalala po ninyo mga aralin po natin noong nakaraang Sunday ay pinag-aralan po natin ang tungkol po sa ginawa ni Jesus doon po sa krus, na kung saan po ay ibinigay niya ang kanyang buhay at ibinigay niya ang kanyang sariling dugo upang tayo ay maligtas. Hallelujah! At tandaan po natin mga minamahal na ang dugo ni Jesus, siya ang nangtubos sa ating mga kasalanan. So yun po ang kagandahang loob na ibinigay ng Diyos sa atin. Dahil kahit sarili niyang anak, hallelujah, kahit masakit para sa Kanya, mahirap man para sa Kanya, pero ginusto niya na ang kanyang bugtong na anak na ni Jesus, siya na lang ang maparusaan
at siya na lang ang mamatay doon po sa krus upang tayo ay hindi mapawalang sala ang bawat isa sa atin. At tignan po natin doon po sa aklat ng Roma, chapter 10, verse 4. Sabi niya, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Sumaliwanag po yun. Amen. Na kung tayo po ay naniniwala sa Diyos at sinasampalatayanan natin ang Kanyang ginawa sa krus at tinatanggap natin ang Kanyang ginawa, hallelujah, at bigyan nating pansin ang Kanyang ginawa doon sa krus, hallelujah, namatay po siya, naghirap siya, hindi lang po dahil gusto niya na may paramdam ang Kanyang pag-ibig, kundi yun po ay isang bagay na ginawa niya upang tayo ay mabuhay muli. Amen. At tandaan po natin, hallelujah, na ang ating Diyos ay kaya niyang gawin ang lahat. So ginawa niya ang lahat, amen, para po sa atin. So aminin man po natin o hindi, lahat tayo ay hindi malinis sa harapan ng ating Panginoon. Pero dahil po sa ginawa ni Jesus, ay tayo na po ay napawalang sala. So nasa atin na lang po kung paano nating tanggapin yung ginawa niya na kagandaang loob para sa atin. At kung titignan po natin doon po sa Roma, chapter 10, verse 4, na binasa po natin kanina, na sabi niya, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. So, alam naman po natin, mga minamahal, na kapag hindi natin sinampalatayanan ang Kanyang ginawa sa krus, ay ang ibig sabihin po noon ay hindi maliligtas ang isang tao kapag hindi niya tatanggapin yung kaligtasan o yung buhay na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos. Amen? At yung ginawa ni Jesus sa krus, hallelujah, ay napakahalaga. Dahil ginawa niya yung bagay na yon hindi lamang para sa iisang tao, kundi ginawa ni Jesus yon para sa karamihan. Amen? At lagi po nating alalahanin, ang Diyos, hallelujah, ay ibinigay na niya ang Kanyang bugtong na anak para po sa ating lahat. Tignan po natin doon po sa aklat ng John, chapter 3, verse 17. Sabi niya, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Amen? Dahil kay Jesus, hallelujah, tayo ay napawalang sala. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo, tayo ay malinis na. Amen? At sa pamamagitan ng Kanyang pagkamatay sa krus, tayo ay malaya na. Hindi na kagaya noon na parang nasa bilangguan tayo na hindi natin alam ang ating direksyon. Amen? Pero ngayon, dahil po ginawa yon ni Jesus, hallelujah, ay lahat tayo ay napawalang sala na. Amen? Pero sinabi ko po kanina na sa atin na lang po kung tanggapin natin yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Maraming mga tao, hallelujah, na ayaw nila talagang tanggapin si Jesus. Dahil ang dahilan po nila,
ginawa daw ni Jesus yon dahil gusto lang daw niya na magpakitang gilas. Pero hindi po, di po ba? Dahil alam natin na yung bagay na yon ay ginawa ni Jesus dahil gusto niya na maiparamdam sa atin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Na kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo ay hindi karapat-dapat sa kanyang harapan, ay siya na ang gumawa ng paraan upang ang tao ang lumapit sa kanya. Pero imbes na lumapit ang tao, hallelujah, hindi. Kundi lumalayo ang mga tao. Amen? Pero maliwanag po ang sabi ng Bible kanina na isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan, maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Amen? Sinabi ko rin po kanina na dahil kay Jesus, tayo ay naligtas. Dahil sa dugo ni Jesus, amen, tayo ay napawalang sala. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos natin ay hindi magbabago kailanman. Amen? Ano man ang ating ginagawang masama, hindi man tayo karapat-dapat, pero inisip pa rin niya ang para sa atin. Amen? Kaya lagi nating tandaan, si Jesus, siya ang inalay ng Diyos. Amen? Siya ang ibinigay ng Diyos na regalo sa atin. Kaya mapalad po tayo dahil ang ating Diyos ay kaya niyang ibigay kahit sarili niyang anak. Amen? Tayo, mga kapatid, hindi natin kaya yon. Amen? Kahit sino sa atin, hindi natin kaya yung ginawa ni Jesus sa krus. Amen? Dahil magkaroon lang tayo ng sugat, talagang mahapdi, di ba? Masakit. Pero yung ginawa ni Jesus, masakit po yun, di ba? Mahirap po yun. Imaginin po natin mga minamahal, mahirap ang maipako sa krus. Hallelujah. At bago siya ipinako sa krus, naghirap pa siya muna. Amen? Dahil po sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Kaya mapalad tayo dahil meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya ano po ang ating dapat gawin? Ay kailangan gawin natin kung ano ang parte natin doon sa ginawa niya sa krus. Hallelujah. John chapter 3 verse 18, sabi niya, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Amen? Kung hindi mo sampalatayanan ang salita ng Diyos at kung hindi mo tanggapin yung ginawa ni Jesus sa krus, hallelujah, pasensya na po. Pero talagang hindi ka maliligtas. Amen? Talaga kasi na kailangan mong tanggapin yung ginawa ni Jesus sa krus bago mo makamtan yung buhay na walang hanggan na gusto niya na ibigay sa iyo. Amen? Pabayaan natin ang mga tao na ayaw nilang tanggapin ang Diyos dahil ayaw nila talagang tanggapin ang katotohanan. Amen? Kaya ang gawin na lang natin, tulungan natin sila sa pamamagitan ng panalangin. Yan na lang po ang ating pwedeng gawin kasi hindi naman nating pwedeng gawin na ipanalangin na sana
ay tanggapin nilang Diyos. Mahirap po yun talaga. Kasi personal mo talagang kausapin ang Panginoon. Di ba? Personal talaga yung kaligtasan na yon. Na kung gusto mo na makamtan mo yung buhay na walang hanggan, ay kailangan kausapin mo ang Panginoon. Kaya ang dapat nating gawin ngayon, ipanalangin natin ang mga hindi pa tumanggap kay Jesus na sana makita nila ang kagandang loob na ginawa ng Diyos sa kanila. Amen? Sinabi ko po kanina, mapalad tayo dahil meron tayong Diyos na nagligtas sa atin. At mapalad rin tayo na kumilala sa Kanya. Amen? Mga kapatid kay Kristo, nais ko pong tanungin sa inyo ang isang tanong. Gusto mo bang makamtan ang buhay na walang hanggan? Isa lang po ang sagot yan. Tanggapin mo ang ginawa ni Jesus sa krus. At alalahanin mo, kapatid, na matay si Jesus dahil sa iyo. Naipako siya sa krus dahil sa iyo. Tinanggap niya ang parusang kamatayan dahil sa iyo. Amen? Siguro po, tinatanong ng iba, bakit kaya ginawa ni Jesus yun? Alam naman niya na napakahirap ang maipako sa krus. Pero isa lang po ang dahilan. Amen? Tayo ang dahilan kung bakit tinanggap ni Jesus yung parusang kamatayan. Amen? Hindi naman niya dapat tanggapin yun eh. Diba? Pero dahil sa atin, mas ginusto niya na siya na lang ang mamatay. Hallelujah. Kaya mapalad tayo dahil meron tayong Jesus. Amen? Jesus na hindi nagmamaliw, hindi nagbabago kailanman. Buhay ang ating Diyos. Amen? Kaya nagawa niya yung bagay na yon. At dahil po sa atin, kung bakit siya namatay, at dahil rin po sa atin, kung bakit siya muling nabuhay. Hallelujah! Muling nabuhay si Jesus, at muli rin tayong nabuhay. Amen? Makasalanan man tayo, pero ngayon, malinis na tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Hallelujah! Kaya kapatid, sa oras na ito, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus bilang sariling tagapagligtas, at kung talagang gusto mo na maranasan yung buhay na walang hanggan, hallelujah, ito na ang pagkakataon upang kilalanin mo na siya bilang sariling tagapagligtas. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Buksan mo ang puso mo at kausapin mo ang Panginoon. Kung maalala ninyo yung tao roon sa Bible na nagtanong kay Jesus, tinanong niya si Jesus kung bakit hindi siya masaya sa kanyang buhay. Mayaman na yon, pero hindi pa rin siya masaya. Lahat kaya niyang bilhin. Kaya nagtanong kay Jesus kung paano niya makakamtan yung buhay na walang hanggan. Pero sinabi ni Jesus, hallelujah, isa lang sinabi ni Jesus doon. Ipinagbilin niya sa lalaking yon na ibinta niya ang kanyang ari-arian, at pagkatapos nun ay sumunod siya kay Jesus. Pero anong ginawa ng tao? Lumayo siya. Amen? Hindi siya nagsalita, kundi lumayo siya. Kaya anong sinabi ni Jesus? Mahirap na baguhin ng isang tao na talagang ayaw niya na sumunod. Ganun po ang
mga ibang tao. Hindi nila makakamtan talaga yung buhay na walang hanggan kung nakasara ang kanilang puso. Kaya dapat, kung gusto mong kilalanin ng Diyos, dapat buksan mo ang iyong puso. Hallelujah. Naririnig ka naman ng Panginoon at alam naman ng Diyos kung seryoso ka talaga. Pero tandaan natin na yung ginawa ng isang lalaki doon sa Bible na imbes na pakinggan niya muna ang sasabihin ni Jesus, pero wala, lumayo siya talaga. Tahimik siyang lumayo. Amen. Kaya pinabayaan siya ni Jesus. Kaya sana mga kapatid, ngayon ay malaya na tayo. Ang ating mga kasalanan ay malinis na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Tandaan po natin yan. Ang Diyos, hindi siya nagbabago kailanman. At ang ating Panginoon, hallelujah, handang-handa siya na tumanggap sa mga tao na tumanggap rin sa Kanya. Amen. Hallelujah. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa mga salita na ibinigay po ninyo sa amin. Lord, ingatan at tulungan po ninyo ang bawat isa. Panginoon, pabayaan po ninyo na makilala namin kayo ng lubusan dahil yung ginawa nyo sa krus, Panginoon, ay mahirap. Pero yung ginawa nyo sa krus, O God, ay napakahalaga para sa amin. Dahil hindi namin nakamtan yung buhay na walang hanggan kung hindi mo ginawa yung bagay na yun, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos, dahil meron kaming Diyos na handa niyang ibinigay ang kanyang anak, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin. Ingatan po ninyo kami, O God, at ganoon din, Panginoong Diyos, ang mga tao na hindi pa tumanggap sa iyo, Panginoon. Pabayaan mo, O Diyos, na makilala ka nila at makita nila yung kagandahang loob na gusto mong gawin sa kanilang buhay, Panginoon. At huwag mong pabayaan, O God, na tularan nila yung tao doon sa Bible. Nagtanong po siya, pero lumayo siya, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, dahil hindi ka nagbabago sa amin. At pabayaan mo, Panginoon, na makita namin lagi ang iyong kagandahang loob, kabutihan na ginawa sa amin. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Itinataas po namin sa iyo ang aming buhay, Panginoong Diyos. Salamat po sa iyong papuri. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Pastor, for that wonderful word of God. Totoo po yan, mga kapatid kay Kristo, na kung tayo ay magpatuloy kay Kristo, na kung tayo ay nandun sa Kanya, sa Kanyang presensya, talagang ibibless niya tayo. At syempre, kung tanggapin natin ang Kanyang salita, kung sinasabi natin na tinanggap na natin si Kristo, nanampalataya tayo sa Kanya, anong sabi sa Santiago? Ang pananampalataya na walang gawa ay walang silbi. Walang silbi, no? Or ang pananampalataya na walang gawa ay patay, dead. Faith without action is useless. Yan. Hindi nga ako narinig, naglag eh. Yan,
Ramdaman ko kasi kan siya. Nag-lost connection siya. 9:55 p.m. Device unlocked. Narinig ba ako? Ringtone volume set to 100%. Hello? EMN. Naririnig po. MSD. Button. Okay. Okay. So yan ano? Tulad nga ng sabi ko, kung talagang nanampalataya ka, dapat may kasamang gawa yan. Lahat ng mga gagawin natin, dapat may gawa. Hindi po hindi po tayo perfecto na hindi po magkawali. Pero ang pananampalataya kasi na walang gawa, kung hindi nagbubunga ng gawa yan, anong silbi? Kaya kung sinasabi mo sa sarili mo, sumusunod ako kay Kristo, nanampalataya ako sa Kanya, gawin mo. Ipakita mo. Ayan, nagdulos connection. 9:09. Nagdulos connection siya. Umuulan kasi. Ayan. Ayan nga no. Isagawa natin ito. Pakita mo sa pamagitan ng hindi sa para makita na nanampalataya siya. Hindi ganoon. Para purihin ka, hindi ganoon. Pero ipakita mo ito. Gagawa ka ng tama dahil ikaw ay nananampalataya. Hindi ikaw gumagawa ng tama para ikaw ay sabihin na nananampalataya. Okay? Malaki yung kanon, yung kanyang pagkakaiba. No? Dahil sa pananampalataya mo, gumagawa ka ng tama, ng kabutihan at ng tamang ehemplo. No? Kasi ang tao na wala hindi tama, nagsasabi na nananampalataya siya, Showing items 1 to 8 of 8. pero isa doon naman sa kanyang faith, hindi maayos ang gawa niya. Mahirap yan. Baka sa huli matadapa yung tao na sumusunod sa kanya. So salamat Pastor on that word of God. No, sana manampalataya ng talagang buong puso. At sana sa ating narinig ay nabuksan ang ating kaisipan, ang ating mga mata. As we listen the closing song na ihandog po sa atin ni Brother Lawrence Christopher Ferrer. At muli, shout out sa lahat ng mga listener sa YouTube channel. Kung bago ka lang sa YouTube channel na ito, CDCM United and Enlightened Ones, please subscribe and press the notification bell para lahat ng mga audio video na upload dito ay ma-update ka. Mas lalo yung mga audio video na patungkol sa salita ng Panginoon. Pagkat ang nais ng YouTube channel na ito ay maliwanagan ang kaisipan mo at tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Hallelujah! Praise God! At atin pong pakinggan ang closing song ni Brother Lawrence Christopher Ferrer. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory, and pour out your power of Lord, as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my
shining in the light of your glory. And all of your power of love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Hallelujah, Jesus. Purihin ng Panginoon. Oh, hallelujah. So, yan no. Totoo po yan. God is holy. So, sana ang ating mga mata ay nabuksan sa katotohanan na ating narinig. Dapat manampalataya tayo ng buong puso na hindi lang sa salita tayo nananampalataya, kundi sa gawa tayo manampalataya. Sa gawa, makita sa gawa. Hindi lang sa salita na sinasabi na nananampalataya ko. So, sa gawa natin ipakita ito. Yung pananampalataya na kailangan ni Kristo para talagang maibigay natin, may makita natin yung ating pasasalamat sa anyang paghihirap na ginawa. Yung sakripisyo na yan. Hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng mga dumalo, sa lahat ng mga nakinig sa YouTube channel, sa lahat ng mga espiritu na nagpuri sa Panginoon ngayong gabing ito. Atin na pong tatapusin ang gawain ito sa pamamagitan ng pansarang panalangin ni Pastor Brian Agustin. Showing items 1 to 7 of 7. Hello, Pastor. It's 10:04 p.m. Hello? Yan. Okay. At bago po tayo manalangin, mga kapatid kay Kristo, at nais ko rin pong hilingin sa inyo ang pagsuporta ninyo sa aking YouTube channel. At doon po ninyo makikita ang mga kanta na in-upload namin. Hanapin nyo lang po ang aking pangalan doon, Brian Altea. At salamat po. Tayo na po ay manalangin sa Panginoon. Lord God, salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin. Kami po ay nagagalak na nagpuri sa iyo, Panginoong Diyos. Kaya pabayaan mo, Panginoon, na makita namin lagi ang iyong ginawa sa amin, O God. At tulungan po ninyo ang mga tao na hindi pa kumilala sa iyo, Panginoon. Pabayaan mo, O Diyos, na makita kanila at maisip nila na mas mainam, Panginoon, na tanggapin kanila bilang sariling tagapagligtas. Lalo na po sa panahon namin ngayon at lalo na po sa aming sitwasyon, Panginoon. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa kanila. Lord God, ingatan po ninyo kami sa aming pagtulog. Lord, ikaw po ang magbantay sa amin at bantayan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ganon din po ang aming mga pamilya, Lord God, na sila'y malayo sa amin. Panginoon, ingatan po ninyo sila at naniniwala po kami, O Diyos, na pagdating ng araw,
pagdating ng panahon ay makasama namin sila muli, Panginoon. Kaya tulungan po ninyo sila, O God. At dalangin po namin sa gabing ito, ingatan po ninyo ang mga frontliners, Lord, ang mga hospital, O God. I-bless po ninyo, Panginoon. At ganun din, O Diyos, kami na nagmamasahe sa iba't ibang klinik, Panginoon, iba't ibang lugar, O God. Pag-iingat mo ang aming kailangan, Panginoon. At ganun din sa grupong ito, Panginoon, ingatan po ninyo ang mga leaders, O God. Tulungan po ninyo sila, Panginoon. Salamat po. Hanggang sa susunod na Sunday, Panginoon, kasama ka namin muli, O God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ikaw po ang may taas sa aming buhay at ikaw po ang mapapurihan sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, O God, sa iyong papuri. In Jesus' name. Amen. Kaya muli, magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat, Pastor. Thank you very much sa lahat mga umaten. At muli, maraming salamat. Wala kaming masabi kundi God bless. God bless us all. Ayan. So, diyan na po tayo nagtatapos at nawa ang Espiritu ng Diyos ang bawat isa, sumama sa bawat isa sa atin. God bless and thank you.